Sa uban ingon ako, Pader, gusto kita ko magpa-deliverance pero layo man kay kustanan, layo man kay Father Darwin, layo man kayo mga exorcist. Unsaon man ninako di naman ko katog. Ako sang giingnan, ay nalagkatog. Siya niya, kung di na ko matog, mamatay ko pa din ako, kamatay lang. Ano man di ay, muadto kas mga exorcist, muadto kas mga tig-deliverance, din agi di ka mamatay. Mayong gabi, mayong udto, mayong buntag, mayong hapon diha kaninyo mga igsoon ko diha ka Kristo gunsang gay urasa diha kaninyo karon no. Kini nga video nga akong ipaambit karon is kanang komentary lang sa katuganing kaning homily ni Father Shano Ubod sa kaning San Vicente Parish sa Yati Liloan no. Usa ni sa iyang homily is like murag iyang na example gamay ang sacramentals nga atong gigamit nga kuhan lang ko ni comment ko as someone who study this book only nga kang Father Jose Francisco Siquia, gitawag ni katong Catholic Handbook of the Deliverance Prayers. So mao ni siya nga ato ang ikomentuhan lang gamay about sa kanang iyang gisulti sa homily. Since this is posted publicly, so it is open for comments, whether it is a critic or a compliment. So since this is a public post, we have the right to comment, no? So kuan lang, komento lang ko with all due respect ang Padre Shano ha, sa Katoliko ako ingon nga ni tamak sa authority sa pari nga si Padre Shano, with all due respect, this is only a comment from that homily, Padre. So and also coming from this from this book, since our battle against demons since ancient times, beginning of Jesus and way back from Adam and Eve, di ba? So, we are in a spiritual warfare, mga igsoon. We are in a spiritual warfare. Ingon pa ni Pope Benedict, one of the brilliant minds sa ato ang pagtuong Katoliko, no? Pope Benedict the 16th, na diri sa kaninga handbook, nagsulti diri, the peace of Jesus, ang kalinaw ni Jesus, is the fruit of a constant struggle against evil. The battle that Jesus has decided to fight is not against men or human powers, but against the enemy of God and man, Satan. So mo na klaro ta na diri na sa ato ang introduction, di nagikan ako. Gikan ni kang Pope Benedict nya iyang gigisulti sa Bisaya pa ni mga igsoon, ang kalinaw ni Jesus kay bunga sa atong panagsigi nga pakig-battle or pakig-away sa mga demonyo. Kay ang pakig-away nga gihimo ni Ginoong Jesus kay ang pag-away batok dili sa mga tao o dili ni unsa nga gahom sa mga tao, kun dili kini against or batok sa mga kaaway sa Dios og sa tao. Kaaway sa Dios og tao ang Satanas. So mga igsoon, we are in a spiritual warfare. We are in a spiritual warfare. So be ready, be sober. Ono sa 1 Peter chapter 5 verse 8 manggani hantod sa 9 nagingon na atong unang Santo Papa nga si San Pedro, ang atong kaaway nga mao ang yawa nara sa atong palibot nga sama sa usa ka leon nga anda motukob kanato og sukli siya. So mo na mga igsoon, how to equip ourselves against these demons, the sacramentals, the medals, the holy and exercise water, salt and oil, the ring, the prayer, the Catholic prayer, the prayer of the church. Pero yes, this is not enough. Because ingon si Father Rap Perez kanang exorcist priest diri sa norte, ang sacramentals and prayer of the church depends on the person that using this. Kung wala nagpuyo sa state of grace kining nga tawhana,
wala gyapon gamit ang kining nga mga sacramentals. So moduol ta sa sakramentos sa simbahan. Ang gibilin sa sakramento nga gibilin sa Dios sa simbahan, ang gugma sa Dios, ang Dios mismo nga mo'y tuburan sa tanang gahom nga atong gikinahanglan sa pagsangka sa mga kaaway nato nga mao ang yawa. So mga igsoon, watch this video, and in every inch of the video na ay mga comments nako. So hinaot unta nga makahatag kaning natong katinawan. So please watch this video and God bless. Di man pwede nga magsige lang kayo magjika Ginoo, mao bitanang sige tag sunod anang mga kusog kayong mo healing, kusog kayo mo deliverance, kusog kayo kanang mga exorcist, maayo man na, pero kana na lang sa imong gukoron. Klaro og tin-aw kayo mga igsoon, wala nag-ingon si Father Shano nga bati or dili na maayo. Klaro kayo og tataw yang giingon nga maayo man na. Ang iya lang kanang dili na lang ta mo focus diya nga murag atong gihimo na lang anting-anting ba ang sacramentals. And remember, sacramentals are not efficient without you receiving the sacraments, and you should be under the state of grace. Unsaon man nato nga nata sa state of grace, kuan mo follow sa kanang rules sa simbahan and receive the sacraments of the church, the 7 sacraments. So continue watching. Nya ingnon dayon ka pag bendisyon dihag asin, pag bendisyon dihag tubig, nya isablig na sa imong balay. Kung kana na lang sa imong gukoron, sigag daan ng binaldi nga asin, siging daan ng ginalon nga tubig, siging anak kay malikay gyud kus mga peligro. Ka instrumento ra na, pero dili na maoy tan-aon sa pagbuntog ni Hesus sa mga makasasala, sa pagbuntog ni Maria sa mga makasasala, wa siya magdag asin og tubig. Kadtong naglansang niya sa cross, gisabligan bago ni Hesus og asin og tubig. Diri sang bahina mga igsoon na makaingon sad ko nga no need magda og sacramentals actually si Mama Mary, labaw na si Jesus Christ, kay siya mo ang mao ang tuburan sa gahom sa ato ang simbahan. Yes, gugma kay ang Dios mismo ang gugma. Og pag-antos kay tungod sa iyang gugma kanato, nag-antos siya para kita maluwas. And yes, kuan lang anang para sa ako komento na ko ani, ang tuburan or ang source sa sacramentals is not under the sacramentals. So it is not necessary for Jesus to use the sacramentals because he himself is the source of that power. So continue watching. Ang iyang gihatag gugma, pasaylo o pag-antos hangtod sa kamatayon, ang pagpaagas sa iyang dugo. Naptay mo ingon ako diri, pabindisyo asin ni siya pader, ako ning pabindisyonan kay para ako ning stablik dito sa akong kwarto kay daghan kay kong kahibudngan, maglisod kog tuog. Nako niya agwa na gibaligyang asin, bahas na sa atong bendisyonan. Ingon ko nga ayaw ana, sakto man na siya, pero ayaw diha kaatats, ayaw kaatats ana. Sa uban ingon ako pader, gusto gyud ako magpa-deliverance pero layo man kay kustanan, layo man kay Father Darwin, layo man kayo mga exorcist. Unsaon man ninako di naman ko katog. Ako sang giingnan ay nalagkatog. Siya niya, kung di na ko matog, mamatay ko pa din ako, kamatay lang. Ano man di ayo, muadto kas mga exorcist, muadto kas mga tig-deliverance, din agi di ka mamatay. Siya kalain, sa di mo pa di roy, lahi yung kanila, ikaw imo yung kong patyo, nako ka na, mo na sakto. Kini sa nga part no mga isuon is medyo nakikigamay nga comment sad nga like sa 1 Timoteo chapter 6 verse 12 nagingon gyud diha nga God wants us a good fight. So if we are oppressed by the demon or somehow we are being disturbed by demons,
ato yung suklan kay kanang mga yawa kinatalawanan. Santiago kapitulo 4 bersikulo 7, suklan nato ang yawa og managa na. Og 1 Pedro kapitulo 5 bersikulo 8 hantod sa 9 nag-ingon gyud si San Pedro ang una natong Santo Papa nga magbantay kita kay ang yawa ang atong kaaway na aras atong palibot nga sama sa gutom nga leon nga anda mo tukob kanato ug sukli sila pinaagi sa atong pagtuo. Og muna ang kanang naa sa simbahan nga sacramentals munay atong hinagiban batok niini. Pero yes, sakto si Father Shano nga gihimo na lang nato to the extent pod nga kanang murag anting-anting nga magiko nato nga mawa na gamit ani mawa na. No, it doesn't work like that. We need to be under the state of grace. We need to receive the sacraments of the church to have the 100% efficient or 100% effective kaning sacramentals nga tong dala. Kay ang sacramentals ingon pa ni Father Rap Perez sa usa ka exorcist priest diri sa norte, ingon siya nako nga ang sacramentals depends on the person who is using this. If this person wala nagsalig na lang aning sacramentals nga mura gihimong anting-anting, it will never be it will never affect or kanang epektibo as a sacramentals. Kanang dapat gyud nga kanang makapuyo ta in the state of grace. And how to do that? Kanang like for example atog yung i-receive or atog yung paningkamuton nga madawat nato ang sakramento sa simbahan, labaw na ang sakramento sa kumpisal ug labaw na ang sakramento sa kasal nga kana lagi sige tag puyo-puyo kumpleto ta ng sacramentals walay gamit kay wala man ta nagpuyo sa state of grace. So muna siya mga igsuon nga lisod jud kayo nga yes sakto nang gingon ni Padre Shano nga mamatay ra man gyapon ta bisan pag muduol tag pila ka exorcist. Pero this is to counter muna gibuhat sa atong simbahan is to counter those kanang gitawag natog occultism kanang nasa CCC 2116 gani nato nga all forms of divination must be rejected because it is recourse to Satan. Because ang tendency mo na ng mga igsoon kung balibaran na sa mga pari nga og deliverance balibaran sa pari mo bless og sacramentals, ang tendency na kanang katolikuha muduol sa mga albularyo adto muduol sa mga spiritual healers nga kanang mga quack doctors, so which is kanang naay occultites, which is naay kanang satanic power based sa ato ang CCC Catechism of the Catholic Church paragraph 2116. All forms of divination must be rejected because it is recourse to Satan. So kang satanas na siya. So kung ato na silang balibaran sa pari, hindi mo ko pari no, kung balibaran sa pari ang usa ka Katoliko na tendency, dili 100%, kundi tendency nga mangadto sa albularyo. So kanang mas maayo nga ato sila sa mga kaparian hinaot unta nga madasig sila sa empowerment sa exorcism and deliverance ministry. I respect their individual ministry no, naman sila gipili gid nga mga ministry, pero the deliverance and exorcism ministry must never be underestimated to the extent na kanang ni ana ba nga mura man gyapon gwaa mamatay ra man gyapon ta bisa pag muduol tag exorcist. No, it doesn't work that way. Kay kana kung ni ana ang mentality na to, if that is your logic, like kung ana siya mura kag moingon nga manigarilyo na lang ko, mubisyo na lang ko, mura gyapon pataya. So ning ana siya ang kuan ba, ni ana siya. Pero lahi man kung pataya kung nidangop ta sa sakramento, nidangop ta sa kanang gahom sa simbahan, nung ka kay nigdangop ta sa gahom sa kang satanas or gahom sa mga kanang divination nga dapat i-reject kay it is recourse to Satan. Continue watching, guys. Kay ang kahadlok sa kamatayon maunay unang timaan nga ang yawa naghari sa imong kasing-kasing.
Og diri said mga kaigsuunan, yes, kung mahadlok ta, natay kahadlok, murag lisod na gina si kay nag-ingon gid si Jesus, John chapter 14 verse 1. Do not let your heart trouble you. Believe in God and also believe in me. Muna ingon sa Dios mismo. Pero in this kind of situation or scenario that we are battling against demons, wala ta ingon nga kay kung nidangup ta sa exorcist, nidangup ta sa sacramentals or nidangup ta sa power sa simbahan, doesn't mean nga nahadlok ta. Sama sa kong gingon ganina sa letter ni Saint Paul sa kang Timothy, 1 Timothy chapter 6 verse 12, God wants a good fight. And unsa ni nga fight? Ang suwat ni San Pablo sa mga taga-Efeso, we don't battle against blood or flesh and blood, but we are battling against evil spirits. We are in a spiritual warfare, mga igsoon. Whether you like it or not, believe it or not, that is the reality. We are at war. So, it doesn't mean nga muduol ta sa mga exorcists. It doesn't mean nga magkuan ta sa santos nga rosaryo, sa sacramentals, sa Benedictine medal, sa mga sacramentals. Nga gi-equip na to atong kaugalingon. It doesn't mean nga nahadlok ta nga mamatay. It just means that we are ready to fight in this spiritual warfare, because the reality, we are at war and God's want us to put a good fight. Dili lang ta matpatara. It doesn't mean yan, it doesn't mean nga nahadlok ta. It just means that we follow God's words, because God wants us a good fight, and our fight is spiritual warfare. Spiritual warfare is real, mga igsoon. So get ready for battle. Og nganong di man ta modawat sa labing ubos, labi na ng mga criminals, hadlok tang mamatay, hadlok tang kawatan, hadlok tang daog-daogon, hadlok tang bugal-bugalan. Si Kristo niingon, bulahan kamo nga gilutos, bulahan kamong gibugal-bugalan, bulahan kamong paglipay kamo og pagsadya. Di ba naman na sa 8 Beatitudes, mo man ay katapusan? 8 Beatitudes ba? Matthew chapter 5. Nya, purti mo na itong likay mo nang kuha ng mga asin, mga lana, mga panapton, halapahi diri, halabugkos, kiyoskuan, sawit, anang uban pa diya. Di man na siya sayop, pero maatats na kaana, gitawag na nasad siya og fanaticism. Fanatic na ka. Klaro og tinaw kayo, mga igsoon, nga kanang ingon gud ni Father Shano, nga dili kini sayop, pero the way we perceive it, diha mahimong sayop nga mahimo na kang fanatic, or kanang gitawag ni Padre Shano nga fanaticism. Kay diha naman ka ni focus. I'll be reminding you again. Remember guys, sacramentals are only instruments, and its efficacy kanang nagsalig or depends on the person who is using this. If that person is living under the state of grace. Unsa man ang under the state of grace? Nagaduol sa sakramento sa simbahan, nagapuyo sa panudlo sa simbahan, o nagapuyo sa ilawom sa gugma sa Dios. Kay ngano man sa simbahan ra gyud. 1 Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15, mga igsuon. Ang simbahan maoy haligi og sukaran sa kamatuuran. Kamatuuran gayud ang nasa simbahan, og ang espiritus kamatuuran anaa gayud sa simbahan, og ang gugma sa Dios naa gyud sa simbahan nga amoy tuburan sa atong kining gahom nga atong gisaligan nga sacramentals. Wa ko ningon gisaligan nga focus lang ana. Remember, sacramentals are only instruments, and it is depending on the person that is using this. If that person is living under the state of grace, good mga igsoon, walay gamit ang sacramentals kung wala nimo dawata ang sakramento ug imong gibiyaan ang imong pagkakatoliko nga pagtuo. Continue watching. Di na faith, kay imo na nang gihimong anting-anting.
nga majiko nako pagwaktang ang mga kadautan sa kong kinabuhi pinaagi niini padir pandungi ko sa imong kamot na kung ano man na ako'y cancer na kumaintag ma stage 4. Uy, simba ko padir, simba ko nako, tana labaw pa nas cancer ang imong kahadlok, kanang imong kahadlok labaw pa nas cancer. Muna dayga ang Ginoo Jerusalem, ang makadaigras Ginoo ang kanang way kahadlok. Ngano man, the Lord is my shepherd. Sa maingon, there is nothing I shall want. Bisag maglakat ako sa walog nga mangitngit, wala ako'y gikahadlukan nga dautan, kay anaa ka man sa akong kiliran. Di ba? Psalm 93. Big amen to that, mga igsoon. Yes, sa Psalm 93, wala tayo kahadlukan kay ang Ginoo anaa sa atong pirmi sa ato ang kiliran. Just like in Joshua chapter 1 verse 9, wako masayop no. It is ang Ginoo dili angay ta mahadlok. Dapat kita pirmi mag-inisugon kay ang Ginoo uban pirmi nato. Again, I just want to have a clarity or give you some clarification about this, mga igsoon. Equipping yourself in the spiritual warfare, it doesn't mean that you are afraid. Dili kini nagpasabot nga ikaw nahadlok, dili kini nagpasabot nga ikaw kanang nanalaw na kay sa pinadayag kapitulo 21 bersikulo 9, wako masayop ang talawan, walay luna sa langit ang talawan. So it doesn't mean nga nanalaw ka, it doesn't mean nga nahadlok ka, it just mean nga nag-equip ka sa imong kagalingon. Kay ingon sa Pedro kapitulo 5 bersikulo 8 mismo ang unang Santo Papa nato nag-ingon nga be sober. So mag-andam ta. O kanang sa 9, sukla na to ang yawa. Sukla na to sila. So magpangandam sa ta. And how do we prepare ourselves? How do we equip ourselves? We equip ourselves using the sacramentals of the church. Using this Benedictine ring, Benedictine medal, exercise, holy and exercise water, oil and salt, and also the prayer of the church. Prayer of the church. Dili imong personal prayer, prayer of the church against all evils. And yes, remember again, all these sacramentals, all these prayers are nothing without you living in under the state of grace. Nga wala ka nagdawat sa sakramento, wala nimo puy ang panudlo sa simbahan, wala gyapon gamit kini. So, pero again, it doesn't mean that you are afraid. It doesn't mean that you are not courageous. It doesn't mean nga talawan ka, wakay nahadlok ka, nangurog ka sa kahadlok. No. Equipping yourself only means that you are ready to fight for this spiritual warfare, mga igsoon. Okay, whether you like it or not, we are at war, and be ready for that war.